Good morning, church. Pwede po ba tayo tumayo lahat? Sabi po sa Bible, enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Pwede po ba tayong tumingin sa katabi ninyo? Tanungin mo kung ready na ang lahat to worship the Lord. Can we just give our best clap offering to our God? Father God, ngayon pong umagang ito, we are raising po our hands po sa inyo, believing and declaring that you who has started a good work in us will finish it until po the day that you will complete it po sa aming mga buhay. Father, we thank you. And Lord, may you enjoy po yung aming pag-aawit, yung aming pag-worship sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah!
He has turned our mourning into dancing. He's turned our sorrow into joy. Hallelujah. We give you praise, God. So good. Thank you for being here today with us, Jesus. And I will bless the Lord forever. Yeah. And I will trust in that all time.
my very present help in times of need. My very present help in times of need. Can we give him all the best praise today? Yeah! How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness soar through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Seal the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried
me free. And death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, I live. Come on, just everywhere you are, just sing hallelujah and hallelujah. Jesus, we give you praise. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, for the last time, God, you are. God, you are my living hope. Hallelujah! Woo! Amen and amen. Yun na po yung pong puso ko po ay tumatalon, nag-rejoice because ramdam na ramdam natin na the victory is ours because of Jesus. Amen. He is our living hope. Na today po sa mga nangyayari, kaya mong umasa na magandang mangyayari sa'yo dahil ang Diyos mo ay nasa sa'yo, kakampi mo, at mahal na mahal ikaw. Father God, maraming salamat for today. Thank you for allowing us po, even in this short time po na we have, to just worship at your feet, lose ourselves, and be reminded how great, how awesome, how spectacular you are sa buhay namin. Lord, thank you because faith is now rising sa amin. Lord, thank you because after nito pong aming gawain, we can go out and declare good things are happening, breakthroughs are coming because you are with us. Lord, thank you so much. Thank you for your presence. And today, Lord God, habang kami po ay nagpe-prepare para umupo, thank you for the open eyes, open ears, and a heart that can understand. Thank you for the word that we are about to receive. Lord, may it be planted in the deepest roots, deepest parts of our hearts, and may it bear much, much fruit. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Can we give Him again the best love offering? Hallelujah. Amen. Pwede na po kayong magsiupo as we prepare ourselves to hear the message of the Lord. Amen. Muli po mga minamahal na kapatid sa Panginoon, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon muli ay nasa ating online worship service. Binabati ko po lahat ng mga sumapit sa kanilang kaarawan at sasapit sa kanilang kaarawan, pati ho yung mga anniversaries. I wish you all the best para po sa taong ito at sa mga araw na darating. At kasama po nito yung aking pagpapala sa inyo. May God bless you. May God continue to be with you. Muli po, katulad po ng ating naging kaugalian, tayo po muli ngayon ay sama-samang nananambahan kay Lord through online. At nais kong pasimulan na sabihin sa inyo, nung ako po ay nakakilala kay Lord, that was 1973. Ang ibig kong sabihin, nung ako po ay ma-born again, taken from John 3 verse 5, at ako po ay ma-born again in the Spirit, taken from John 3:6, dahil iba ho kasi yung ipinanganakan ng laman, at doon sa ipinanganakan ng Espiritu, yun po yung aking tinutukoy. At nangyari po ito when I started believing in Jesus and receiving Jesus into my heart. Kuha po ito, hango po ito sa John 1:12. Mula po noon ay nag-umpisa na po akong mag-aral ng Biblia, nagkaroon ng interest sa pagbabasa ng Biblia, at nagkaroon din po ako ng interest mula noon na malaman ang kasaysayan ng Israel, ang bayang pinili ng Panginoon Diyos. Pangalawa, nagkaroon din po ako ng interest na pag-aralan ang mga heroes na tinatawag nating pananampalataya. Katulad po sa Old Testament, I started reading at malaman, maunawaan ang buhay ni Abraham, Noah, Moises, Joshua,
Gideon, Joseph, at iba pa. Ganon din po siyempre sa New Testament, katulad po ni Pedro, ni Pablo, ni James, at ilang mga disipulo na ating Panginoon Hesus. Doon po, nung ako po'y magpasimula mag-aral, nabuo po sa akin yung paghanga, nabuo din po yung term na sinasabi ko pong pagkainggit, at I hope maintindihan po ninyo, inggit po sa bayang Israel, inggit dahil kasi nakita ko kung paano sila'y pinagpala ng Panginoon Diyos, kung paano sila'y ginabayan ng ating Panginoon Diyos. Pero as I go on sa tagal ng aking pong paglilingkod sa Panginoon Diyos, maraming taon ang dumaan. Nung mabuksan po yung aking kaisipan at matutunan ko ang mga bagay patungkol po sa bagong tipan, New Testament. Dahil kasi po ang bayang Israel noon ay under the Old Covenant at nung tayo po ngayon ay dumating na ang Panginoong Hesus, doon ko na-discover na tayo pala ay under the New Covenant, marami po ako napagalaman. At doon ko na unang naunawaan at katulad po ng mga topic na binibigay natin noong nakaraan, doon ko po lamang naintindihan na tayo po, itong panahon natin ngayon, ay mas mapalad kaysa sa kanila. I'm referring to the Jews. I'm referring to the people of God noong araw, mga Israelita. At dito ko naintindihan, mas mapalad pala tayo. Samantalang nung araw, nung mag-umpisa ako magbasa, grabe talaga inggit ko, grabe talaga yung pagnanasa ko na sana ako'y laging Hudyo. But later, when I really found out through the scripture na mas mapalad pala tayo, ako, kayo, ay mapalad, ay doon ko naintindihan na hindi pala tayo dapat mainggit. Yung paghanga, nandoon pa rin, hindi ko nawawala yun. At may naintindihan pa ho ako, lalo na katulad ng topic na ibinigay ko po sa inyo noong nakaraang linggo. Ito yung palang from ages and generation, yung palang nakatago na ngayon ay nahayag, yung pala yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Samantalang doon ko nakita na, can you imagine, ang Diyos ay ang tagal nag-antay. Ang Diyos ang tagal talagang ito'y pinalano. At doon ko nakita ang isa sa plano niya na talagang inantay niya na dumating tayo sa pagkakataon na siya ay nasa atin. Noong araw nakita ko ang Israel, ang bayang Israel ay mapalad, pinagpala dahil kasi nga ay ang Diyos kasama nila. But later I discovered ang Diyos pala kasama natin, nasa atin. Hindi lamang kasama kundi nasa atin. At ito po yung pinag-aralan natin noong nakaraan, hango sa Colossus 1:26 hanggang 27. The mystery which has been hidden from ages and from generation, but now has been revealed to His saints. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. Dito po sa pag-aaral natin ito, nakita natin na napakatagal na inantay ng Panginoon Diyos na talagang dumating yung araw na ngayon ay naganap na si Kristo ay nasa atin. Take note nung araw, mapalad ang Israelita dahil kasama nila ang Diyos. At hindi ko pwedeng i-deny yan. Pero ngayon, mapalad tayo, hindi dahilan sa kasama natin ng Diyos, dahil ang Diyos nasa atin. Take note. At I hope, I pray, magiging revelation ito sa iyo noong nakaraang linggo at patuloy na magbibigay ito ng hamon sa iyo. Ang Diyos hindi mo lang kasama. Ang Diyos na bubuhay sa kaloob-looban natin. And today, nais ko magbigay sa inyo ng aralin pa. Gusto ko ituloy yung aralin natin na gusto kong ipakita sa atin lahat. Ngayon, bakit ba nasasabi natin ngayon na tayo'y mapalad kaysa kanila? I would like to prove to you na hindi ka dapat mainggit sa kanila, dapat sila mainggit talaga sa atin. Why? Noon kasama nila, ngayon ang Diyos nasa atin. Hilingin ko po kayo na samahan ako sa panalangin. Ama namin sa langit, lumalapit kaming muli sa iyo sa umagang ito, nagpapasalamat. Dahil naniniwala po kami, Lord, na kami po ay hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan. Naniniwala din kami, Lord, na nangako ka sa amin. Ano man ang aming hihingin sa iyo, aming idadalangin sa iyo, nandiyan ka para kami ay sagutin. Salamat dahil kasi ngayon, meron kaming Banal na Espiritu Santo at patuloy mo kaming bibigyan ng kaunawaan, patuloy mong bibigyan yung aming mata ng nakakakita,
yung aming tenga na makakadinig. Binabalik po namin ang papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang umaga sa inyo lahat. Nais ko pong ituloy ang pag-aaral po natin. You will notice na ang ating pong Biblia ay meron pong nahahati sa tinatawag po nating two major covenant. Dalawang pangunahing tipan. Amen. Yung una, ang tawag po natin dito ay Old Covenant. Ang emphasis na ang binibigyan diin at mapapansin po nyo to, gagawin ko lang po ito para maintindihan nyo. Ang emphasis po ay walang iba kundi you will or you shall. At makikita po natin ito hango sa Exodus chapter 20, 3-5. Pag sinabi ko you will, you shall, ikaw po kinakausap noon po yan, tayo pala ang kinakausap at yan pa yung pinapagawa sa atin. Sabi po sa Exodus 20:3-5, you shall have no other gods before me. Tapos na verse 4, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. Verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Dito meron parang problema. Yan po yung Old Covenant, lumang tipan. Ano yung problema, Pastor? Ang tao ang gagawa, pero yung tao na gagawa ay unable. Wala pa kasi ang Holy Spirit sa kanila. That's part of the promise of God under the New Covenant na ipinangako ang Holy Spirit ay isa sa atin. Kaya tayo mas mapalad. Dahil kasi noon ang Holy Spirit ay doon lamang sa mga tao na pinili niya, na tinawag niya, na maglilingkod sa Kanya, at sila ay binigyan na tinatawag nating trabaho. Pero hindi lahat ng tao may Holy Spirit. Not like today, under the New Covenant, napangako ito ng Panginoon Diyos. At kung natatandaan po niyo, ang Panginoon Jesus dumating dito, tapos pumanik sa langit, at nung pumanik sa langit, ay kanya pinagbilinan ng kanyang mga disipulo na mag-antay sa upper room sa pagbaba, sa pagdating ng Banal na Espiritu Santo. So yan po yung Old Covenant, lumang tipan, lumang kasunduan na meron ang Israel sa ating Panginoon Diyos. Ang pangalawang pagkakahati sa ating banal na kasulatan ay yung tinatawag po nating New Covenant, bagong tipan o bagong kasunduan. Ang emphasis po dito, ang diin dito ay yung term na I will. It refers to the Lord ang gagawa. Yung you will, you shall sa Old Covenant, tayo ang gagawa. Pagdating sa New Covenant, I will, ang Diyos ang gagawa. Take note of that. Ang Diyos ang gagawa. Kaya nga ngayong nabubuhay tayo under the New Covenant, pagkatiwala mo buhay mo kay Lord, huwag ka mag-alala because siya ay nasa iyo, kung talagang tinanggap mo siya, siya ang gagawa sa iyo, malibang, syempre, importante, bigyan mo siya ng kapahintulutan. Mababasa po natin ito sa Hebrews 8:10-12. For this is the covenant that I will, take note, I will, siya, make with the house of Israel. Tapos mapansin po niyo dyan, 5 yung I will put my laws in their mind. Tapos sumunod, I will be their God. Tapos sa bandang ibaba, verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness. Kauli-ulihan, I will remember no more. So madalit sabi, for your information, pag pumunta tayo sa Old Covenant, yung kaninang binanggit natin, ikaw, ako, tayo ang gagawa. Salamat na lang di tayo nabuhay noon. Doon nabuhay yung tinatawag natin mga tao, yung mga nababasa natin sa Biblia, mga Israelita, na kinainggitan ng maraming mga mananampalataya, noong araw sila ang hinahanapan. Kaya nga po, take note, Old Covenant, sila ang gagawa. Under the New Covenant, nasa New Covenant na po tayo. Ang Diyos ang gagawa. Ang maganda pa under the New Covenant, ang Diyos po natin ay able, ang Diyos po natin ay faithful. Ang kailangan lamang natin ngayon ay manampalataya sa Kanya. All you have to do is to put your trust in the Lord. Pangalawa, kailangan malaman mo kung anong ginawa ni Kristo dahil ang gumawa po ng lahat-lahat ng ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So take note, nakasalalay tayo sa Kanya, sa Kanyang pananampalataya. Actually, this is why the Bible has proven to us that the Lord Jesus actually fulfilled all those things para sa atin.
Hindi po, wag po niyong makakaligtaan. Hindi po nahati ang Bible. Yung po yung pagkakahati ng Bible natin ngayon. From Genesis to Malachi, na ang pananaw ng ilan ay Old Testament. Pagkatapos Matthew to Revelation, yun ang New Testament. In all honesty, gusto ko malaman ninyo, ang Bible po talaga ay nahati sa lumang tipan before the death of the Lord Jesus at sa New Testament, sa New Covenant, sa bagong tipan after the death of the Lord Jesus. Doon po nahati. Ang dividing line ng ating pong luma at bagong tipan is none other than the death of the Lord Jesus. Now, punta po tayo sa kasaysayan ng Biblia na importante para po sa ating pag-aaralan ngayon. Sa aklat po ng Genesis tayo magpapasimula. Bakit Genesis? Yun po yung first book of the Bible. At gusto ko lang hong isummarize sa inyo para makita nyo yung pupuntahan natin, para makita din natin lahat what God did para sa ating mga buhay. Mababasa po natin sa Genesis that God created Adam and Eve. Nilikha ng Diyos si Adan saka si Eva. Hindi ko na po ito sabihing ikikwento sa inyo. Lalagpas po tayo, fast forward. Take note. After the creation of Adam and Eve, fast forward, lagpas po tayo. Isang araw, God spoke to a man named Abraham. Nangusap ang Diyos sa isang lalaki. Anong pangalan niya? Abraham. Hindi pa po Abraham. At pagkatapos makipag-usap ang Diyos kay Abraham, siya po ay nakipagtipan sa Diyos. Ang Diyos nakipagtipan kay Abraham. Mababasa po niyo to. Ang known po doon, ang kilalang tawag sa covenant na ginawa ng Lord kay Abraham is none other than the Abrahamic covenant. Ang tipan, meron ang Diyos kay Abraham. Doon po sa tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, doon po ay mababasa natin na God gave him the promise that through his seed, all the nations would be blessed. Dito nangako ang Diyos po kay Abraham pa noon na sa kanyang binhi ang tao sa mundo ay pagpapalain. Mababasa ito sa Genesis 22 verse 18 para po maintindihan ninyo. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Sa pamamagitan ng iyong binhi, ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sapagkat iyong sinunod ang aking tinig. Pansinin po natin itong talatang ito, pati po yung salita. Gusto kong bigyan nyo ng pansin yung salitang seed, binhi. Tumutukoy po ito hindi sa lahat ng lahi ni Abraham. Yung kanyang anak, pati yung magiging kanyang anak, at lahat ng kanyang kalahi. Kundi saan ba tumutukoy yung salitang seed na yan? For your information, yung seed na yan ay tumutukoy po walang iba kundi kay Jesus. Amen? Ibig sabihin, magmumula sa lahi ni Abraham si Jesus. So yan po yung binabanggit ng talatang yan. Hindi po binabanggit ng talatang yan na lahat kayo at sino man ang nasa iyo ay pagpapalay. Kundi sinasabi niya, mula sa lahi ko, magmumula si Jesus at mula kay Jesus, pagpapalain ko ang lahat ng tao. Ito po ang dahilan kung bakit sumulat po si Pablo sa Galacia. Meron po siya isinulat. Basahin po natin yung kanya isinulat sa Galacia 3, talatang 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds. Take note. As of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. And we are so thankful. Dahil kasi nga, binanggit natin noong nakaraang linggo, ito po yung inantay ng Panginoon Diyos na maganap. And today, gusto ko po ituro sa inyo na ngayon ko naintindihan bakit ako po ngayon ay totoo yung paghanga ko sa Israel, hindi ko nawawala. Pero yung pagkainggit na parang sila ay pinagpala, ngayon ko naintindihan, ang pinagpala pala talaga, kung maiintindihan ninyo, ay walang iba kundi si Kristo ay sa iyo. At mamaya papakita ko sa inyo may blessing pa. Dito yung pangako ng Lord na sa pamamagitan ni Kristo, ang iyong lahi o ang sino mang bansa ay pagpapalain. And I thank God that through Jesus, marami humana ng palataya ngayon, iba't ibang bansa. Pag sila ay nanampalataya kay Kristo, they become one with Jesus, marami kang makikita mga blessing na binibigay ng Panginoon Diyos. And God bless you. Like I said, through Him, tayo ay naging kaisa niya. Amen? Now, meron po ako ibabahagi sa atin ngayon. Ito po ay napaka-importante, ito po ay napakahalaga.
ma-appreciate ninyo ang kabutihan ng Diyos sa gagawin po natin pag-aaral ngayon. And if you're ready, ngayon naintindihan mo, last week, that through Christ, we were blessed. Through Christ, yung matagal na inantayan ng Lord, yung mystery revealed na. Through Jesus, amen, yung plano ng Diyos na gawin sa mga tao, maibabalik, matutupad muli. Kaya ngayon, kung ikaw may relasyon kay Christ, ano man plano ng Lord noon, I tell you, bahagi ka doon. Now, ito yung bagong news na ibibigay ko sa iyo at ito yung aking patutunayan sa iyo bakit mas mapalad tayo ngayon. And if you're ready, let me inform you that the Gentiles are already included in the covenant God made with Abraham. Ang mga Hentil, kasi tayo, pag hindi ka Jew, Gentiles ka. Pag hindi ka Israelites, Gentiles ka. At alam natin na ang mga Israelite, ito yung pinili ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay Pilipino, Gentile ka. Amerikano, Gentile ka. Kung ikaw ay Hapon, Gentile ka. And please take note, ang mga Gentiles, lahat ng tao, kasama na pala sa covenant na ginawa ng Diyos kay Abraham. What? Kasama na tayo, samantalang anong ginawa ng Lord pagkatapos niya likayin si Adan sa si Eva? Pinakita natin sa inyo. God raised up a man, kinausap ang isang lalaki, pangalan Abraham. At kay Abraham, ibinigay ang pangako. Anong pangako ibinigay sa kanya? Nasa pamamagitan ng kanyang lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa dito sa mundo. Kasama na pala tayo doon. Tama ba nadinig ko, Pastor? Kasama pala tayo sa pangako kay Abraham? Yes, tama ka. Marami po kasi ngayon ang nagtatanong, kaya ko po ito ituturo, tayo ba ay talagang kasama o saling pusa lang sa programa ng Diyos? Because alam natin ang programa ng Diyos, ibinigay niya sa mga Israelitas. Kasama ba tayo doon? Well, for your information, katulad ng binasa natin kanina, doon sa Genesis 12 verse 1 to 3, all the nations of the earth are blessed. Amen? Tapos in-establish natin that through Jesus, ang sabi doon, magmumula sa lahi ni Abraham, ang tinutukoy palang magmumula sa kanya lahi, walang iba kundi si Kristo. Si Kristo Jesus. And through Jesus, all the nations of the earth will be blessed. Na-establish po natin yung kanina. Ngayon, ang gusto ko i-establish naman sa atin ngayon, na tayo palang mga Gentiles, mga kapatid, katulad ng kanyang sinabi, kasama na sa ipinangako ng Lord kay Abraham. At bibigyan ko pa kayo ng ilang talata sa Biblia that proves na talagang tayo blessed. Basahin po natin itong Romans 11, verses 11 to verse 12. Amen? I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Sa kanilang pagbaksak. Sinong tinutukoy dito? Israelita. Sa kanilang pagbaksak, tayo ngayon ay itinaas. Tapos sabi sa verse 12, now if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? Dito mababasa natin, dahil daw sa pagbaksak ng mga Israelitas, dahil sa pagbaksak ng mga Jews, ang kaligtasan ay dumating sa atin. Yan po yung tema na binabanggit dyan. Pero meron pang good news dyan. Kung sila'y bumaksak, dumating ang salvation, how much more, tingnan yung bandang uli, how much more their fullness? Paano pa kaya yung kanilang kaganapan? Now, gusto ko makita muna ninyo, balik tayo dun sa umpisa. Pansinin po natin ang talata. Alinsunod dito sa Roma 11, talatang 11. Banggitin ko yung pagbaksak ng Israel. Take note, ang pagbaksak ng Israel, ng Hudyo, kayamanan pala para sa mundo. That's what that verse declares. Basahin nyo ulit mamaya. Ang pagbaksak ng Jew, ng Israelites, what? Riches for the world. O sabihin po natin, ang pagkabigo ng Hudyo, Jesus or Jews' failure is what? Riches for the Gentiles. Amen? Can you say amen to that? Amen. Sa totoo lang, bumaksak sila, ito yung ating pag-angat, pero mamaya sabi ko nga po sa inyo, hindi na din pala kailangan dahil kasi kung sila po ay napuspos, much more blessing pala talaga ang darating sa atin. Lumalabas dahil dyan, kaya pala tayo napabilang. Kaya pala tayo napabilang dahil sa kanilang pagbaksak. Amen? Sinamahan pa ito ng tinatawag na parable na ibinigay sa Bible. Ito po'y talinghaga ng matinding handaan,
talinhaga ng salo-salo o ng paging na mababasa niyo po sa Luke 14:16-24. Hindi ko na po ito binasa. Mahaba po kasi. Meron po ditong handaan, pinaghandaan Diyos, at ang inimbita ay halos lahat po ng tao. Mababasa niyo po doon. Pero ang dami pong kinumbida na hindi po nakarating. Take note. That's a parable of the great banquet. Amen. May pinaghandaan ang Diyos. May handaan ang Diyos. Na kinumbida halos lahat ng tao sa handaan pong yan. Kaya nga lamang po, for your information, ibigay ko po ito parang katulad na nangyari sa Jews, nangyari sa mga Hudyo, nangyari sa maraming mga taong kinukumbida ng Panginoon Diyos. Maraming tinatawag po tayong excuses. Number 1, take note. Ano ba ang mga kanilang excuses? Number 1, ang excuses nila, ang kanilang mga dahilan, I bought a piece of ground and I must go and see it. May bagong lupa, kailangan tignan ko. Yan po yung unang excuse. Kaya hindi nakarating. Kaya hindi po pumunta sa handaan. Pangalawa, sabi, I bought 5 yoke of oxen and going to test them. May bagong biling 5 baka. Kailangan subukan. So ito yung panibagong excuse nung kinumbidahan. Pangatlong kinumbida, ang sabi niya, I have married a wife, I cannot come. Bagong kasal ako, hindi ako makakadalo, I cannot come. Dahilan po dito, ito lang yung 3 excuses na binigay sa kinumbidahan. And I don't know kung ikaw yung kinukumbidahan ng Lord, pinagsabihan ng Lord, o ilang beses mong sabihin natin meron kang mga excuses, marami kang kadahilanan. Matanda na, kadahilanan yan. Bata pa, yan ay reason. Ako'y nag-aaral, reason din yan. Ako ay merong inaasikaso, may trabaho, busy ako sa trabaho. That may be your excuse. Pwedeng kinukumbidahan ka ng Lord, hindi ka nagbibigay ng tinatawag nating consent at ito'y tinanggihan mo. Dahilan dito, nag-report yung utusan doon sa master, doon sa hari. Nagalit tuloy ang Panginoon, nagalit ang hari. At dahil kasi hindi siya pinagbigyan ng kanyang mga kinumbida, the master right now ay nagsabi sa kanyang utusan, kumbidahan mo lahat ng mahirap, kumbidahan mo lahat ng may pinsala, kumbidahan mo ang lahat ng pilay, kumbidahan mo ang lahat ng bulag. At dito po nag-declare ang master. O sabihin po natin ng Panginoon, ano ang dineclare ng Panginoon? None of those invited shall taste my supper. Walang sino mang kinumbida ang makakatikim ng handa. Lumalabas, kundi bumaksak ang Israelitas, kung hindi sila tumanggi sa imbitasyon, hindi tayo kukumbidahin. Parang ganun ang lumalabas. Kaya nga po ito binigay ko sa inyong istorya. Tama po ba? Amen. Well, honest to goodness, kahit po sila tumanggi, kaya nga po binasa natin kanina yung talata, na kung paano sila napuspos, mas lalong matinding blessing ang darating sa atin. Ang pinag-uusapan lang po natin ngayon, tinanggihan nila ang blessing ng Lord, kaya ngayon tayo ay blessed. Pero kung di po nila tinanggihan yon, pag binasa niyo yung huling talata, mas matinding pagpapala ang darating sa atin. Alinsunod po dito sa ating kinikwento, alinsunod po sa ating mga kasaysayan, pinakita ko lamang po ito sa inyo. Kung ika nga ay tinanggihan nila ang imbitasyon ng Panginoon, kaya po tayo ngayon ang kinumbidahan. Kaya po tayo ngayon ang pinagpala. Patutunayan ko sa inyo na kasama na po tayo sa plano ng Diyos. Nung makipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kasama na tayo sa blessing ng Abrahamic Covenant. Take note, I would like to clarify that. Kasama na pala ako, kasama na kayo. Tayo po ngayon na talagang, sabi ko nga po kanina, ang tagal na panahon inantay ng Diyos na makarating sa atin ang mabuting balita. At nangyari po yun 2,000 taon na nakakaraan. Amen? Dahilan sa binhi na manggagaling kay Abraham, walang iba kundi si Kristo. Galing po siya sa binhi ni Abraham. All the nations of the earth, lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. Muli po basahin natin yon. Mababasa po natin yun sa Genesis 12:1-3. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed.
Take note. Pansinin natin. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Mula sa iyo at sa lahat ng mga bansa at pamilya sa mundo ay pagpapalain. Take note. Yan po yung binabanggit ko kanina. Nung nangako at nakipag-usap ang Lord kay Abraham, ipinangako sa kanya na lahat ng bansa, lahat ng pamilya sa buong mundo ay pagpapalain. Kinonfirm po ito ni Apostle Paul. Mababasa po natin ito sa Galatians 3:8-9. At ano sabi sa Galatians 3:8-9? And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Tapos sinabi pa ho ni Pablo, paano ito nangyari? Binasa niya po ito sa Galatia 3:13-14. Basahin ko lang po. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hung on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Maliwanag po, yung pagpapala kay Abraham para dumating sa mga hentil katulad po natin in Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. May God be the glory. Amen. God be praised. Amen. Sa totoo lang, pwede mo pasalamatan ng Panginoon Diyos sa ginawa niyang ito. Noon, akala natin, kaya ko nga po ito binanggit sa inyo, akala ko noong araw, ang mapalad lamang ay ang bayang Israel. Ngayon natin naintindihan. Hindi po. Nung gumawa ng tipan ng Lord kay Abraham, pinangako na kay Abraham na mula sa kanya lahat ng bayan, lahat ng pamilya dito sa mundo ay pagpapalain. Can I give you another good news? At least pinakita natin ngayon na yung matagal na inaantay ng Lord noong nakaraang linggo, sinabi natin, 1,000 taon na inaantay ng Lord, nangyari na. Si Kristo. Amen. Tapos pinakita natin ngayon sa inyo na tayo palang mga Gentiles na hindi kasama sa bayang Israel. We're not Israelites. Amen. Mapalad. Pinagpala ng Panginoon Diyos. And I would like you to know this. Mapalad ka kahit hindi ka bayang Israel. Kahit hindi ka kasama sa bayang Israel, mapalad ka. At lalo ka magiging mapalad, matutuwa ka pa lalo if I give you this good news. Are you ready for this good news? Dito po ako lalong nasiyahan na tuwa nung malaman ko that there is no more Jew or Gentile before God. We are now one. Take note, wala na palang Hudyo, wala nang hentil sa harap ng Diyos. Tayo ay pinag-isa na. Yes po, tama po yung nadinig nyo. Tama po yan nababasa nyo ngayon. Kung nainggit kayo sa pagmamahal na binuhos ng Diyos sa mga Israelita noon, sasabihin ko po sa inyo ngayon, wag. Wag na wag. Maybe today naiinggit ka sa kanila, you wanted to be there, you wanted to be part of the people na pinili ng Panginoon Diyos. Wala akong masama doon. Pero kung naiinggit ka, I would like to inform you, no. Dahil kasi sa ginawa ni Kristo, ibinigay ni Kristo sa nangyari, wala kang dapat ikainggit. Basahin po natin ang Efeso Kapitulo 2, talatang 14. For He Himself is our peace, referring to Jesus, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Tagalogin ko. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na nasa gitna ng naghihiwalay. Please take note. Who has made both one. Kanyang pinag-isa ang dalawa. Tapos take note, has broken down the middle wall of separation. Giniba niya ang pader na nasa gitna na naghihiwalay. Wow! Amen. Kailangan natin ito maintindihan. Kailangan natin itong pag-aralan. Para sa ganoon makita natin bakit tayo talaga blessed ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, si Kristo nasa iyo, you're blessed. Amen. At pinakita natin na ito yung inantay ng Diyos. Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ngayon gusto kong pakita sa inyo na noong araw pa nangako na ang Lord sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. At pagkatapos na ito, ngayon ipinapakita ko naman sa inyo, may ginawa pala si Kristo, may ginawa ang Diyos, na sa ginawa ni Kristo, kung paniniwalaan mo, kapatid, amen, ikaw ay makikita mong lubos na pinagpala. Amen. Umpisahan ko siguro doon sa tinatawag nating hardin, kung saan nilikha si Adan, saka si Eva. Pakita ko sa inyo, kung naalala ninyo yung hardin, kung saan nilagay
si Adan saka si Eva, ang tawag doon, Garden of Eden. Nandun ang maraming puno, pero most especially, gusto ko lang ipakita ito sa inyo, meron 2 puno doon sa kalagitnaan, in the center ng tinatawag nating garden. Ito yung tree of life, saka yung tree of the knowledge of good and evil. Yung tree of life, nagbibigay ng buhay, and tree of the knowledge of good and evil na nakakamatay. Amen? Hindi lamang nakakamatay, dahil kasi sabi ng Lord, pag kinain nyo ito, kayo mamatay. So, nakakamatay. At meron pang kasamang sumpa. Amen? Yung tree of life represents the Lord Jesus, kung natatandaan nyo. At yung tree of the knowledge of good and evil na nakakamatay, kilala bilang tree din ng sumpa. Actually, you will know, sa pag-aaral na ginawa natin, the tree of the knowledge of good and evil represents the cross. Wow! Amen? Gusto ko i-picture nyo ngayon, may papakita ko sa inyo ngayon, at magugulat tayo. Tanong, saan ba pinako si Kristo? Kung natatandaan nyo. Well, you all know pinako si Kristo saan? Sa cross. And the cross actually represents what? Represents the tree of the knowledge of good and evil. So, si Jesus, the tree of life, ay ipinako sa tree of curse, ipinako si Kristo saan? Sa tinatawag po nating cross. Amen? And that happened 2,000 years ago. Nangyari na po yan. Sino si Kristo? Tree of life. Ano yung cross? Tree of the knowledge of good and evil. Because the tree of the knowledge of good and evil, itong cross is none other than sumpa. Ipinako si Kristo sa puno ng sumpa. So meaning, si Kristo, saka ang tree of the knowledge of good and evil ay ano? They are now become one. Take note. The tree of life is crucified on what? On the tree of the knowledge of good and evil. And what happened? They are now one. Did you get it, mga kapatid? Balik po tayo sa Ephesians 2, verse 14. At gusto kong muling basahin to. Ang sabi dito, for He Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation. Ulitin ko, kanina ito tumutukoy yung has made both one. Tumutukoy po ito sa ating mga Gentiles at sa Israelita na naging isa. Patutunayan ko po ito sa inyo ngayon sa pagbibigay ng kalagayan natin noon at ngayon. Balik po tayo. Binasa natin ang Ephesians 2:14. Balik po tayo sa Ephesians 2:11. Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh. Take note. Once Gentiles in the flesh. Meaning, hindi na tayo hentil. Yan po ang declaration ng Bible through Apostle Paul. Tayo ay once Gentiles. Basahin po natin ang Ephesians 2:12 muli dito. Nakalagay dito that at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Basahin po natin next verse, 13. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. And finally, binasa natin 2:14. For He Himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation. Madaling sabi, mga kapatid, eto tayo noon at ngayon. Anong binanggit? Babalik ko kayo ulit, ha? May binasa tayo, di ba? Sinabi natin, ito yung nangyari sa atin. Ginawa tayong isa, tapos kung ano man yung wall na nagse-separate sa atin, ay giniba na. Ulitin natin, balik tayo. Anong sabi natin, binasa natin kanina? Tayo'y dating Gentiles in the flesh. Yun yung nabasa natin. At babasahin natin muli. Dati tayong hentil. Now, no more. Are you listening? Mababasa natin ito sa Ephesians 2:11. Therefore, remember that formerly, you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision. So dati tayong Gentiles in the flesh. Today, no more. Amen? Meron pa. May binanggit pa. Punta tayo sa susunod na talata, makikita po ninyo. Dati, you're without Christ. Nakalagay po yan. Now, no more. Dati ba kayong walang Kristo? Yes, totoo yun. But now, no more. Saan natin ito nabasa? Ephesians 2:12. That at that time, you were without Christ. Yan po yung nakasulat.
Amen? Pangatlo, ano sinasabi ng Bible? Nababasahin natin to ulit sa Ephesians 2:12. Once alien from the commonwealth or Israel and strangers from the covenant of promise. Yan po tayo. Saan mababasa yan? Now, no more. Take note. Mababasa sa Ephesians 2:12. That at that time you were without Christ, yun yung kanina, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Today, no more. Hallelujah. Kaya nga, ang ganda ng ginawa ng Lord. Dati wala tayong Kristo, may Kristo na tayo ngayon. Dati tayong sabihin po natin na Gentiles, hindi na ngayon. Dati tayong aliens sa Commonwealth, hindi na ngayon. At ito pa yung kahululian. Having no hope and without God in the world. Now, no more. Na mababasa natin ulit sa Ephesians 2 verse 12. Having no hope and without God in the world. Ano po masasabi natin mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Yan ang dati nating kalagayan. Now, no more. Dati tayong walang Kristo. Now, no more. Dati tayong hentil. Kaya nga sabi natin kanina, yung hentil, Gentiles, and Jews ay noon hindi magkasama. Pero let me give you the good news. The Israelites and the Gentiles are now one. Pinakita natin sa inyo sa pamagitan ng 2 puno, tree of life, and tree of the knowledge of good and evil, na pinag-isa. Much more, pinag-isa ho tayo according to what we have been reading. Amen? Hindi ka na alien. Ulitin ko, let me inform you this. Hindi ka na dayuhan, banyaga, sa Commonwealth, pamamahalaan ng Israel. Hindi ka na walang Kristo. Let me assure you. Hindi ka na stranger. Let me give you that. Hindi ka na without hope. Hindi ka na walang Diyos. Hindi ka na malayo sa Diyos. I hope you made this clear sa iyong puso, sa iyong kaisipan right now. Hindi ka na. Now, no more. Kaya nga po sa Ephesians 2:19 may binanggit ang Bible. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Tagalog. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Hindi na kayo dayuhan, kakaiba, mga estranghero, hindi kilala, banyaga, taga-ibang bansa, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sambayanan ng Diyos. At higit sa lahat, let me inform you this. Galatians 3:28. And let me end here. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. Praise God. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Ulitin ko wala nang Hudyo or Griego. That's what Paul said in Galatians. And make it clear, wala nang alipin o malayaman. Wala nang lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. To God be praised. God be all the glory. Amen. Kaya nga, kung sabi ko sa inyo kanina, katulad ko noon na inggit, nagkaroon ng tinatawag na sabi ko sana ako'y Jew, ako'y sana Israelita. But today, the Bible made it clear. Wala nang Hudyo, wala nang Griego. Wala nang Jews, wala nang Israelites, wala nang Gentiles, wala na. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. I challenge you all today, mga kapatid. Diyan, kung ano man ang yung iniisip today, wag ka na may inggit sa mga tinatawag natin mga Jews. Because you and Jesus, you and all the world are now one in Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Amen. Today, you will discover na mapalad ka. Amen. Kahit hindi ka Israelites, mapalad ka. Kahit ka tinatawag natin na nung araw na iinggit ka sa mga Israelita kung paano pinatnubayan ng Diyos, ngayon, huwag ka na mainggit. Because in Christ, mas mapalad ka. Ama naming sa langit, nagpapasalamat po kami muli sa oras na to. Sa ibinigay mo po sa aming pag-aaral, kaalaman, na kami po pala na kay Kristo ay mapalad na tunay. I declare, Lord my God, na mula sa araw na to,
makita namin ang kahalagahan ng ikaw ay nasa amin, no, ikaw ay papasukin namin sa aming buhay. At mula sa araw na ito, ay makita pa naming lubos ang mga pagpapala na ibinigay mo to anyone who is in Christ. I pray, Lord, that anyone, lalaki, babae, na nakikinig sa mensaheng ito, makita nila na sila'y mapalad at lubos na pinagpala. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga minamahal na kapatid. Muli po, sa darating na linggo, tayo po ay sama-sama ulit na mananambahan. God bless us all. Amen. Maraming salamat po, Pastor Efren, sa word po na binigay niyo po sa amin. And mga kapatid, kung meron man po kayong mga naalala sa sinabi po ni Pastor Efren kanina na talaga pong kiniklaim niyo po sa inyong puso, or meron pong promise si Lord na matagal niyo na pong pinangahawakan. Alam niyo po ba, sabi po sa Isaiah 55:11, sabi po doon, "So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it." Kaya nga po kung meron po kayong narinig kanina na sinabi po ni Pastor Efren, kung meron man po kayong verses na pinangahawakan po, matagal na, I encourage you po na to claim. Pag nag-pray po tayo, ganito po gawin natin prayer. Father God, alam ko po na mahal mo ako, and because you love me, this promise of yours is yes and amen. And sabi niyo po, hindi po babalik sa inyo yung word mo nang hindi niya na-fulfill yung purpose niya. Kaya nga po kung meron po kayong kiniklaim na for example po healing, you can claim it. Father God, in your finished work, you have given me healing. Thank you because you love me, Lord. I am healed in Jesus' name. Kung kayo po nagkukulang at the moment, humihingi ka po ng pagiging provider ni Lord sa'yo for Him to be more than enough for you. Sabi po sa Isaiah 55:11, the word that the Lord has released po sa inyo, hindi daw po babalik kay Lord nang hindi po niya na-accomplish yung purpose na kung saan siya pinadala. Kaya nga po, as we have sat at kanina po at Jesus' feet and heard from Him, I believe po na meron pong tinanim si Lord sa puso nyo, and I am 100% sure na since si Lord po yung nagtanim nun, ito po ay bubunga ng 30-fold, 60-fold, and even 100-fold. Brothers and sisters, we are excited kasi alam ko po na hindi matatapos yung linggong to na hindi nyo po nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. You are a success because the Lord is with you. God bless you, Jesus King of Kings. Maraming salamat po na sinamahan niyo po kami once again na hindi po kayo nagsasawa, na nakikikanta at nakikinig po sa salita ng Diyos. Mga brothers and sisters po namin sa Dubai, GCOC Dubai, maraming salamat po. Lagi ko po kayong nakikita. I am so happy po to see you joining us. Pati po yung mga kasama natin sa iba't ibang lupalop ng daigdig. Alam niyo po na truly, kahit man po merong ginawa ang kalaban, na tinigil po niya yung pag-gather natin physically, but still the Lord moved. He opened doors for our church para po makarating yung kanyang salita sa iba't ibang corners ng mundong ito. At nararanasan po natin, sabay-sabay po tayo nag-worship kahit yung iba nasa Las Vegas, yung iba po nasa Dubai, iba po nasa Mindanao. Alam niyo po na truly, si Lord po, kahit gaano man kapangit yung nangyayari, He can turn it around into something good. God bless you, church. I know that the Lord is turning around whatever man yung nangyayari sa inyo into something great, something miraculous, and something wonderful. God bless you, we love you, and we miss you. See you next week po, church.
singing. You turn my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. For He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness. For You are good. You have given me. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness. For You are good. Woo! We celebrate today for everything You've done. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I will shout for joy. You turn my mourning into dancing. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that.